Okay, dito na tayo at, sa ngayon ay nagcha-charge pa rin tayo. Yung voltage niya ay nasa 13.5 at nasa 17.6 amps yung hinuhugot sa ating charging. Mag-a-alas 5 na at yung natin ay 4.33 amps na lang yung hinuhugot sa solar panel. However, tinulungan natin dito sa ating inverter. Nag-charge tayo. Yan, kung makikita nyo, nagcha-charge tayo at may hinuhugot yan na more or less 15 amps na pinapasok dito sa ating battery. Tinulungan na natin dahil hindi kaya ng panel dahil umulan kasi kanina. Maganda sana yung init kaninang umaga kaso biglang umulan. Sinundan ng mga ulap na nakakakulimlim kaya yan. 4 amps na lang yung inibigay ngayon at mag-aalasin ko na. Wala na yan. Pabagsak na yan. So, nag-support tayo para ma-full charge and pag nag 14.4 yan, ay magsisimula na tayong mag-discharge nito. 14.4 volts at tingnan natin kung ilang EH yung makukuha natin. So, ngayon ito ay mga temporary lang to dahil yung in-order natin na balancer ay wala pa and yung BMS na kulay blue ay wala pa rin. So, makikita natin para tingnan natin kung recommendable itong ganitong battery na Synergy battery, prismatic cell. So, yan. Kaya yan, mga temporary lang muna. At doon ito ginagamit natin sa blue carbon natin. Tinanggal ko lang at nilipat dito. So yan, ibabalik natin to doon. Lalagyan natin to ng bago. Para hindi masayang yung araw, habang nag-aantay tayo doon sa in-order natin, ay gamitin na muna natin to. Para ma-full charge lang at hindi siya mawala sa balance. So yan, kinabitan na natin yan. At para ma-testing. So maya-maya lang ay mag-start na tayo. Hindi na siguro ako gagamit ng mga dati kong ginagawa na pag nag-capacity test ay time-lapse pa tayo na may relo pa. Time consuming pa yon. Siguro ang gagawin natin ay babalik-balikan na lang natin tong ating gagamitin na pang-monitor, itong PJEM015. Dito na lang tayo kukuha ng details. I-reset natin yan para mag-start. At yung load natin sa ngayon ay nasa 169 lang, 168 watts. Pero mamaya, pag nag-start na tayo mag-capacity test, ay itataas natin yan. Kukuha tayo ng mga pang-discharge na gamit. So, samahan niyo ko at para matingnan natin ilang AH nga ang ibibigay nitong 302 AH natin na prismatic cell, Synergy brand na lithium phosphate na battery. Okay? Sige. Likan natin to mamaya. Bye for now. Okay, alas 7 na ng gabi and yung voltage natin ay 14.1 na at yung amps na pinapasok sa charging ay 12.7 amps. Malapit na to pero alas 7 na. So any moment from now ay pwede na tong ma-reach yung 14.4 at makakapag-start na tayong mag-discharge. So hopefully maka-start tayo ng around 7:30 kasi from 7 to 6 7 p.m. to 7:30 kung maabot natin yung 14.4. Magano muna tayo. I-rest natin siya ng at least few minutes bago natin i-discharge. Papahingaan muna natin ng maybe 30 minutes or less than 30 minutes para mapahingaan siya. Then i-discharge na natin. So madaling-madali na to at makakapag-start na tayo. Okay, finally we reach the voltage na hinahanap natin, 14.4 and pwede na tayo mag-start nito. I-stop na natin yung charging para mag-discharge na. Okay? Pahingaan muna natin pala. Start tayo 7:30 p.m. mag-capacity test para mapahinga natin yung battery. So 14.4 at mamaya ay magre-rest yan sa around 13.6 or 13.3 maybe. Yan yung resting voltage ng lithium. So stop na natin yung charging. Ngayon, i-off natin na to. Yan. Wala na. Then i-off din natin to para hindi magastos yung battery. Then ito i-off din natin para ma-hold yung ma-hold yung charge niya. Yan, yung voltage ay bumaba 14.3. So, pahinga natin siya ng mga 30 minutes. Then start tayo at 7:30 p.m. na mag-capacity test. So, mamaya i-shift natin to, itong BYD natin. I-on natin tong ating Synergy battery. I-on natin yan mamaya para maglipat. So, pag naglipat siya, ito na yung gagana. Ito na yung battery ang gagamitin niya para magbigay ng power sa ating bahay at dito sa toolshed. At yung ating
wattage ay aakyat yan mamaya kasi pag na-transfer ko yung switch dito sa ating toolshed, yung consumption sa baba ng bahay ay lilipat dito sa taas. Kaya aakyat yan. Okay, sige, let's wait 30 minutes. Okay, madali na, 7:30, start tayo. Siguro kumain muna ng madalian para mamaya ay dire-diretso na tayo. 7:30 almost. So, pwede na yan. Start na tayo ng capacity test natin itong ating Synergy na prismatic cell na 302 Ah. Ang resting voltage natin dito is 13.9 pero bababa pa sana yan kaso hindi naman nag 30 minutes na. Anyway, start na tayo at kagabihin tayo masyado. So, on natin yung ating inverter. Yan. I-on na natin yung ating high power relay dito. Yan. So, naglipat na siya. Naka-activate na yung dito, ating relay. At naka-indicate na dito yung voltage ng ating Synergy na prismatic cell. Kaya on na rin yung red indicator niya at lumipat na yung relay. So, ang ginagamit na ngayon ay ito ng ating inverter. At nag-start na tayo mag-discharge. Kaya nga pala, kakalimutan ko pa. I-reset nga pala natin to. Anyway, konti lang naman yung nabawas sa kanya. Okay lang yan. Isi-0-0 natin to. Isi-0-0 natin to, nakalimutan ko. Anyway, okay lang yan. Maliit na bagay lang yan na mababawas sa kanya. So, 0. Yung kilowatt hour ay i-0 natin. Yan. So, yan. Ito yung pinaka-start. So, ay record lang natin to. For the record, nag-start tayo ng capacity test at 13.7 volts. So, yan yung pinaka-starting voltage natin. At sa ngayon ay ang hinuhugot is 13.8 amps and 190 watts. Mamaya, tataas yan. And yung running time natin, ayan, wala pa. Dahil na-umpisa pa lang tayo. Yan yung internal and external resistance niya. And meron tayong 158 milliampere hour and counting. So, dito ay 161 yung natin, consumption. At ang gagawin natin ay dagdagan natin yung load. Iyon natin tong computer natin dito. Oops. Yan. Naka-plug yan lahat dito sa ating solar. Hanggang sa baba yan. At yan, yun natin to para mag-register. So ngayon meron na tayong 200 plus at dito ay 280 watts. Yan. So yan pa lang yan, dito pa lang yan sa ating toolshed saka yung refrigerator natin at yung computer. So i-on ko pa, iwan ko muna tong computer, itong aking cellphone dito. Tingnan nyo yung wattage na may 332 watts. Tayo, isi-shift ko yung power ng sa baba. Kaya lilipat ko sa solar. Naka-remote lang naman yun, pero nandun kasi sa may pintuan. So, iwan ko muna to at tingnan nyo lang yan at aakyat pa yan. Okay, dito na tayo sa may i-on natin yung okay, switching on. Yan. Nag-on na siya at the whole house ay naka-solar na. Pati dito sa taas. So yan, umakit ba? Yan, nag 572 watts. Okay? Pero ang nakasaksak, I think sa baba ay isang computer pa lang yung gumagana. So maya-maya, i-on pa yung dalawang computer doon. Kaya aabutin niya ng 600 watts, maybe to 700. Ganyan. So ngayon, yan yung consumption natin. At sana ay ma-shorten yung time para hindi naman tayo mapuyat. At pwede pa natin yung dagdagan. So, monitor lang natin yung wattage na yan. I-on ko pa yung electric fan dito. Meron pa tayo dito naga 100 watts ito pag naka number 3. Pero, yan na lang natin for now. I-number 2 lang. Yan. Para gradual lang yung pag-akyat. So, ilan na? 654 watts na. O, tama-tama lang yan. Okay, so may dalawa pang computer sa baba. Yung washing machine ay hindi pa ginagamit. Okay na muna yan for now. Ang gagawin natin ay babalikan natin yan after a while para makita natin yung overall na capacity. So wala naman na tayong nakakalimutan. Ito pa lang atong natin, itong BYD natin yan ay nag-charge yan. Sinarge ko kasi maulan kanina. So mamaya pag nag 13.3 or 13.4 yan, o yan, tinignan ko lang na 13.3, nag 13.3 na.
Okay, pag nag 13.4 yan, ay isa-shutdown na rin natin yung charging niya para reserve siya. Para pag nalobat itong ating Synergy battery, ay siya yung sasalo para hanggang umaga na. Then bukas, pag nag-charge na to sa solar panel natin at na-reach niya yung 13.3 dito, ay seamlessly lilipat yan sa kanya. So magsacycle lang yan. So kung panoorin niyo yung mga video ko dito kung paano ko to ginawa, paano ko in-automate yung mga setup natin dito. Lalagay ko lang sa hulihan ng video na to para ma-explore nyo, baka may makuha kayong idea kung baka magustuhan nyo, ay may guide kayo if ever na gusto nyong gayahin. So subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo sa mga future videos natin regarding sa solar and other matters sa pagdi-DIY. Maraming salamat at yan, nag 13.3 na. Okay, at for now ay 3.31 AH pa lang yung nakukuha natin. Yan, sumipa na kaagad yung ating 1,000 watts na inverter. So, yan. Tingnan natin kung ilang AH makukuha natin. 717 watts. Sige, pa lang? 6 minutes pa lang. Okay, iwan na muna natin to at balikan na lang natin mamaya. Sige. Okay, pasensya na at hindi natin mababantayan yung full coverage ng every hour or 2 hours na pag-check nitong ating capacity test dahil meron tayong errand na pupuntahan. So, pinost ko lang yung video para sabihin to sa inyo. At any rate, ay patuloy pa rin yung pag-capacity test natin dahil hindi naman yan na magbabago dahil meron naman running time. So, yung current consumption natin ay magbabago yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. At for sure, mamaya ay bababa yan dahil syempre, pag-alanganin na yung oras ay i-off na yung mga load natin sa baba, yung mga computers. Kaya, aabutin ito ng umaga. So, we will see each other again tomorrow. At tingnan natin kung ilang AH na yung nakuha natin, ilang voltage yung nabawas, at ilang running time yung na-consume natin. So, we will see each other tomorrow. Thank you very much. Okay, bye for now. Okay, inumaga na nga tayo. Pasensya na kayo at naiwanan natin to kagabi. Anyway, sa ngayon ay 11 hours and 57 minutes na yung nakaraan. At patuloy pa rin yung pag-discharge natin. As of now, meron na tayong 517 watts na consumption at 40.6 at gumagalaw yung current na hinuhugot sa ating battery. At sa mga oras na to ay 12.6 volts na lang yung battery natin. Nakagain na tayo ng 260 AH sa mga oras na to at 3.39 kilowatt hour na yung nakuha natin sa kanya. So, tingnan natin kung hanggang anong oras pa ito at makikita naman natin yan dyan sa mga details ng ating PCAM 015. Okay, yan. Maaraw na. Tumigil na yung ulan. Lumabas na yung haring araw. Yan. And maganda na yung harvest natin. Nag-uumpisa na. And almost 8 o'clock in the morning. And patuloy pa rin yung pag-discharge natin sa ating battery. Yan nga pala yung panel. Yan. Yung 550 watts. Ayan yung panel na nakakabit dun sa ating SRNE na 40 amps. Then yung battery niya ay yung Synergy natin na prismatic cell. Okay. So check natin yung kung ilang voltage na yung ating battery. Matatapos na yon. Balikan natin. Yan. Mag-aalas 8 na. So dito, yung voltage na ngayon 12.4 volts. And yung discharge current is 37.2 amps. Yung hinuhugot nating power ay 461 watts and counting. At may nakuha na tayong 3.59 kilowatt hour. Sa rightmost ay naka 275 AH na tayo. And internal and external resistance are the same. At meron na tayong 12 hours and 20 minutes sa running time natin. So yan, mag-aalas 8 na at dito, makikita natin yan. Wala pa rin tayong ginagawang charging dyan. Naka-standby lang yan. Dahil yung natin, yan, SRNE natin na
breaker ay nakababa. So pag inakit natin yan, magcha-charge na siya. Pero itong isa natin, ayan, ay nagcha-charge to dito sa BYD natin. Meron siyang 27.8 amps na inuugot sa solar panel at 407 watts yan. Okay, so continuous yung pag-discharge at ang gagawin natin dito, siguro mga 11.5 volts lang ay mag-i-stop na tayo. Dahil nakaset ito sa 10 volts dito sa ating LBD module. So yan, 10 volts ay magka-cut off yan. Pero hindi na natin yan sa isagad. Dahil makikita na rin natin yan dyan. Siguro around 11.5 ay magka-cut off na tayo. At ma-estimate na rin natin yan kung kakayanin yung 300 para hindi siya masagad dahil para hindi naman masyadong madrain yung battery natin para ma-protection na naman siya. So makikita natin yan mamaya. So yan, balik tayo pag medyo malapit na mag 11.5 at ito naman ating inverter ay tutunog yan somewhere around 11.5 volts. Okay, so check natin uli voltage ng per cell para makita natin kung nag-unbalance siya pag nag-discharge. So sa ngayon, ang overall voltage natin ay 12.29 sorry, and yung first cell ay 3.06, ayan 3.07. Second cell, 3.07. Third cell, 3.07. Ayos. Last cell is, wow, balance pa rin. So, hindi siya nawawala sa balance kahit na nagdi-discharge tayo ng ganyang kalaki, 457 watts, at pumapalo yan ng 500. So, hindi siya hindi siya nawawala sa balance. Okay, maganda. So far, so good. Okay, balik tayo mamaya. Ilang volts na lang ay matatapos na to. At naka 12 hours and 24 minutes tayo. Ibali, okay lang yan. Ang importante ay na-test natin ng maigi yung ating battery. So maraming salamat sa inyo. At pagbalik ko, ay yan yung natin, ending for sure. Sige, bye! Okay, natunog na yung natin. Inverter natin. Napaaga yung tunog nito At 11.9 at take note of the details dahil anytime from now ay magka-cut off yan. So 11.9 volts yung natin, screenshot natin to. Wag na dahil isagad natin kung saan siya magta-transfer. So sa ngayon ay 11.9 volts at 38.1 amps yung discharging current natin. 456 watts and counting. Nagbabago yung power consumption. Nakakuha tayo ng 3.67 na kilowatt hour and 282 AH at nagdi-discharge pa kahit ganyan na lang. So meron tayong so far 12 hours and 31 minutes na running time. Yan yung inabot ng pag capacity test. So yan 11.9 and anytime ay magdi-disconnect na yan. Pag nag-disconnect yan, kaso lang naka 10 volts pala to, so hindi yan magdi-disconnect. Ang mangyayari ay mag-off yung battery natin. Ilagay natin to sa 11.5 para hindi ma-cut off. Yan. Lagay natin siya sa 11.5. Kala ko kasi sasagadin natin. So, hindi naman. Kaya, yan. 11.5 ay magka-cut off yan. And mag-automatic yan. Mag-shift yan dito sa isang battery natin. Sa isang battery na may, inverter. Yan. Tinanggal ko muna yung mga cover at may gagawin kasi ako. Babaliktarin ko sila. Ito yung gagawin kong pang umaga dahil mas malakas ito. At ito yung pang gabi. Dahil sa gabi ay kulang naman na yung mga ginagamit na appliances. Kaya pagbabalik-tarin ko, instead of changing the batteries and inverters, dito lang ako mag-change. Papalitan ko lang yan. Yan, itong wire na to ay ililipat ko dito sa baba. Itong dalawa. Then ito naman ay ililipat ko dyan. Para mag-change sila. So anyway, back to this test. Yan, 11.8 283. So
Kung 283 yan, less 302 as per natural 2 AH to, may variance tayong 19 AH. So carried na yan dahil nag-start naman tayo 13.7 volts. Hindi naman talaga siya na full charge. Although ang capacity test dapat is 14.6, pero hindi naman natin siya napuno. And kahit nasabihin pa natin na ang 13.7 ay almost full, hindi pa rin yan full dahil almost nga. So dapat nasagad natin talagang 14.6 volts down to 10 volts. Pero kahapon nag-start tayo, makikita nyo naman 13.7 volts tayo nag-start. Kaya dito sa AH ay magkukulang talaga yan. So yan, 11.7, 459 watts yung power na hinuhugot. So let's say 285. Kasi meron pa tayong ilang voltage. 285 na AH, i-minus natin yung 302. Meron tayong variance na 17 AH. So carried na yan. Maganda, overall ay maganda yung na to, battery. Very recommendable at hindi tayo dito lugi. Dahil na-reach natin yung expectation natin sa kanya. Alas para-parehas lang naman to ng mga battery dyan. Nagkakaiba-iba lang yung brand. So nag-try lang tayo nitong Synergy. Kaya yan. So okay naman siya. Ang importante ay nakakuha tayo ng mataas na yun, lumipat na. So sorry guys. Hindi na natin talaga nag-change power na tayo. Seamlessly, kung narinig nyo, ay lumipat na dito sa ating BYD. And dito makikita nyo, yan yung power ay 8.05 watts na lang. Bumaba na yung consumption dahil nga hindi naman na siya ginagamit. So ito, yan, tumigil na yung tunog niya dahil wala na, lumipat na dito sa kabila. Anyway, overall ay nakakuha tayo ng 285 AH. Yan. At mayroon tayong variance na 17 AH. So tama lang. So okay. Ngayon ang gagawin natin, sayang ng sikat ng araw, itaas na natin to para mag-charge na siya. Yan. At makikita natin dito, yan yung amps niya ay aakyat na yan. And yung voltage niya is 34, aakyat din yan. And yan, 16 point something amps, 15. So yan, kaso bakit ito may fault? I-reset natin dahil nalobat siya kasi masyado. So ibaba muna natin to. Unahin natin yung panel. Baba natin uli. Then ibaba natin yung panel niya. Okay, mag-off to. Yan, mag-off na. Then yan lang pag-reset. On uli natin. Magpa-power on yan. Okay. Then nagpo-fault yan dahil low voltage. Anyway, hayaan lang natin. I-on na natin to. Yan, ganyan talaga yan. Tapos i-check natin 46 volts. And yung amps ay dapat umakyat yan. Yan, 14. Mamaya ay aakyat pa yan. So dito makikita natin nag 11.9 na yung voltage niya. At yung natin current ay 12.5. So yung 12.5 na yan ay hindi na yung discharging current. That is now the charging current ng battery, ng panel na pumapasok sa battery natin. So yan, ganyan. At yung 160 watts naman, ayan yung pumapasok dito sa ating battery. So okay, hanggang dito na lang tayo. Ang gagawin natin, i-off pa natin to para makabilo siya mag-charge dahil hindi naman siya gamit. Okay, so yan. Hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood nyo at pagtatangkilik ng ating channel. Subscribe na lang po kayo dyan for more videos to come in the future para ma-notify kayo at para na rin matulungan tong munting channel natin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. God bless. Keep safe. Bye.